Yo man! Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung tinatawag na essential masculinity and ano yung pinagkaiba niya sa tinatawag na performative masculinity. So, kung bago ka sa channel na to, I'm Joms and I mainly talk about masculinity kasi growing up wala akong naging model when it comes to masculinity. So ngayon, I'm on a mission to be the best masculine version of myself, and sa channel na 'to, shine-share ko lang din sa inyo kung ano yung mga experiences ko, kung ano yung mga natututunan ko, and also kung ano yung mga bagay na nare-realize ko now that I'm pursuing that best masculine version of myself. So kung ikaw din ay interesado na ma-achieve yung best masculine version mo in order for you to have success when it comes to your wealth, to your health, and also with your relationships, lalong-lalo na sa women kasi usually yan yung mga topics ko eh. Kung subscriber na kita, madalas yan yung topic ko about women, and inaano ko lang siya, ine-expand ko lang siya in a way. So yun, subscribe to my channel, like, comment, and subscribe kasi marami akong ni-release na video every week na for sure makakatulong din sa'yo kasi ang mga sinishare ko lang naman dito is yung mga nakatulong din sa akin. Ayan. So, balik tayo sa video. Ang topic natin ngayon, ano ba yung tinatawag na performative masculinity? Performative masculinity, ito yung tinatawag na you are acting, you are performing para matawag kang masculine. Kumbaga, isa kang lalaki na focus ka on the external kasi you want to be called masculine. Kumbaga, attach ka sa validation na, uy, lalaking-lalaki to, parang ganun. So, ang ginagawa mo is you are doing a lot of external things, you are showing a lot of external things in order for you to get the validation of others. So, yun yung tinatawag na performative masculinity. So, just like yung the term itself, performative. Okay, you are performing para makakuha ng palakpak, para makakuha ng attention and validation. So, ano ba yan? Paano ba nagiging malito? So, nagiging malito kasi akala natin na, kasi ako rin mismo, naging ganyan din ako, na para maging masculine, kailangan meron kang ganito, meron kang ganyan, dapat marunong ka ng ganito, marunong ka ng ganyan, yung mga ganon. Basically, I was being fed by a lot of ideas na pang-external lang. For example, kailangan sobrang malaki yung katawan mo para maging masculine ka. Kailangan marunong ka magpalit ng gulong para maging masculine ka. Kailangan marunong ka magkarpintero, ay marunong ka mag-woodworks para maging masculine ka. Kailangan marami kang babae. Kailangan maganda yung mga babae mo in order for you para maging masculine ka. So, di ba nakita nyo yung pattern, puro pang external. Now, hindi ko naman sinasabi na masama yung mga bagay na yon. However, if ginagawa mo yon para makakuha ka ng validation from other men or from women, para lang matawag ka na masculine, then you are in a performative masculine energy. So, you are attached masyado sa external validation. So, again, those things are great. Siyempre, hindi naman masama na maganda yung katawan mo, na malaki yung katawan mo. Hindi rin naman masama na marunong ka mag-woodworks. Hindi rin naman masama na marunong ka mag-mekaniko. Marunong ka mag-ayos ng kotse. Those are skills. Okay? However, if yun nga, nagiging mali lang siya if you are doing it for the sake na matawag ka, na ma-validate ka ng ibang mga tao. Now, usually yung mga ganun is just a result. Kumbaga, pag nakikita natin sa lalaki na marunong maganon, 'di ba? Ramdam naman natin, oy, parang antibay nito, may tira to, parang may bitaw tong lalaking to. Kasi usually, those skills o yung nakikita mo sa external, for example, may maganda siyang katawan, may maganda siyang kotse, meron siyang mga skills, kaya niyang kaya niyang mag-create, kaya niyang bumuo, kaya niyang kumita ng maraming pera. Basically, those are just result of his internal behavior, of his behavior mismo. Okay? Ang nakikita lang natin sa external, kapag may nakita ka, is usually, resulta na yon ng behaviors niya. Kumbaga, siya na yun mismo. Being na siya. He is being masculine. So, hindi niya na kailangan mag-perform, hindi niya na kailangan ipagyabang. Okay? Hindi niya na kailangan sabihin na ito yung mga meron siya.
sabihin na ito yung magaling siya, pero nararamdaman mo na mismo 'pag nakita mo siya. Kumbaga yung pagpasok pa lang niya ng pinto, alam mo na agad na may tira 'tong lalaking 'to. Alam mo na agad na may bitaw, alam mo na agad na sobrang lalaking-lalaki yung energy niya. Because being na siya, okey? So, compared mo sa mga taong nagsasabing, malaki yung katawan ko, nakapag-bench press ako ng 200. Yung kumbaga, binibilang nila or pilit nilang pinapakita sa mga madla yung pagiging lalaki nila. Okay? Basically, those are the signs na performative male sila. Performative masculine sila. So ano ba yung tinatawag nating essential masculinity? So, essential masculinity, dalawa lang yan. So again, there's nothing wrong about having a good body, making more money, presenting yourself better, okay? Having confidence to approach women, walang masama doon. Nagiging masama lang siya kapag ginagawa mo siya para lang palakpakan ka o makukuha ka ng validation and attention. So, Joms, ano ba dapat yung dapat gawin para hindi maging performative masculine? You need to practice yung tinatawag na essential masculinity. Okay, essential masculinity, ibig sabihin nun is meron kang 2 traits. Dalawa lang yung kailangan mo in order for you to be masculine. To be yung, parang sa lahat ng mga lalaki, kailangan nila tong dalawang skill na to. Is number 1 is they need to have a spine. Number 2 is they need to have balls. Bayag. Okay, isa-isahin natin. So, first, spine. Spine meaning meron kang, you can stand on something. Kumbaga may sarili kang beliefs, meron kang sariling principles, may sarili kang values that you can stand for. Okay, hindi ka basta sumusunod lang, hindi ka basta kapag, alam mo yun, hindi ka madaling ma-impluwensyahan. Kumbaga meron kang mga sariling desisyon, you can make your own decisions, you can make your own choices based on your own beliefs, based on your own values and principles. Okay? Kumbaga, leader ka ng sarili mo. You're not being led by someone else na tsaka pag sinabihan lang, doon lang siya, pag na-impluwensyahan lang ng iba, doon lang siya mag-take action. Kasi nga yun, by being, ano nila yun kumbaga, yun yung isa sa root cause kung bakit ka nagiging performative. Wala kang sariling values, wala kang sariling beliefs, wala kang sariling principles. So kung ano na lang yung nakikita mo sa ibang tao na feeling mo accepted sila, na that are being accepted by the society or by the audience, yun na lang yung gagawin mo. Pero inside yourself, ginagawa mo lang yun kasi lack ka. Kumbaga, feel mo wala ka masyadong attention and also validation. So by having a spine, ibig sabihin, you can stand for something. Na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, na kaya mong gumawa ng desisyon based on your own. Hindi ka lang sumasabay sa hangin. So, by standing on your own, syempre may mga consequence diyan. May consequence na may tinatawag na magkakas ka ng shadows. Ayan, kunwari, may magkakas ka ng shadow. So, yung mga shadow na yon, yan yung mga hindi maniniwala sa'yo, mga mambabash sa'yo, mga magkikriticize sa'yo. Now, kahit merong mga ganong tao, dahil may mga ganong tao, it's because meron kang spine. Okay, meron kang spine. Once na you are standing for something, you know that it's right and you feel it's right for you. And normal lang yun. And yun nga yung nakakalalaki doon kasi kahit na maraming tao yung hindi naniniwala sa'yo, yung maraming taong nagdi-disagree sa'yo, pero dahil you are standing on something na sa tingin mo tama, na hindi ka sunod-sunuran sa ibang tao, that will make you more respectful than someone na sunod-sunuran lang. Okay? So, it's okay kung maraming tao yung nagdi-disagree sa'yo. It's okay kung maraming taong hindi naniniwala sa'yo. It's okay kung maraming taong nambabash sa'yo or nakikringehan sa'yo. As long as you believe on something, you believe na mag-work yan, you believe na ito yung
mabuti para sa akin, then stand your ground. Have the spine to lead. Next is yung balls, yung bayag. So, lahat ng lalaki kailangan meron silang bayag. Ibig sabihin lang nun is the willingness to take risk. So, yun yun. You have the balls to try something, have the balls to move outside your comfort zone. Kasi lahat tayo doon tayo mag-grow. If you are always on your comfort zone, wala kang balls to step outside that comfort zone, hindi ka mag-grow as a man. Hindi ka makapag-take ng risk. Kumbaga, having balls will make your self-confidence, self-worth increase. Kumbaga, mas tataas yung self-worth at self-confidence mo. For me, dalawa lang yung kailangan talaga. You just need to have the spine and also you just need to have the balls. Kailangan mo lang magkaroon ng bayag. And those two are the essential foundation of being a masculine man. Kapag meron kang spine at balls, ang resulta nun is yung mga nakikita mo externally. Diyan ka na makakapag-start na diyan ka na kumbaga yung mga resulta na nakikita mo externally, yung pagkakaroon ng magandang katawan, pagkakaroon ng maraming pera, maraming kotse, pagkakaroon ng success with women. Kumbaga, those are results because you have these two. You have the spine to stand on your own, to have your own beliefs, have your own principles, have your own values. Kumbaga, naniniwala ka talaga doon. Next is yung balls, is the balls to execute and take action to make those beliefs, those principles, those values manifest into your reality. So once na meron kang combination ng spine and balls, lahat 'yan mapoproject mo externally. So yun yung sekreto ng mga tao, ng mga lalaki. Na pagpasok pa lang nila sa isang conference or sa isang room, mararamdaman mo na agad iba yung aura. Iba yung presence kapag nandun siya. And those two are the most attractive traits ng isang masculine guy. And yun din yung hinahanap ng mga babae. Meron kang spine and meron kang bayag. So, before mag-end tong video na to, siguro bibigyan ko kayo ng konting activity kung paano nyo masisimulan. Okay? Number 1, sa spine nyo is ilista nyo yung mga bagay na sa tingin na mga principle, values, and beliefs na pinaniniwalaan nyo. Okay? Ano yung mga ayaw nyo? Start with ano yung mga ayaw nyo? At ano yung mga gusto mo? Gusto mo magkaroon? Gusto mong maging. That will be your North Star. Kaya importante na meron kang vision, meron ka ring mission as a man. Kasi doon ka tatayo. Next is sa balls, okay? Sa bayag. Ano yung mga bagay na gusto mong itry? Pero hindi mo matry dahil natatakot ka. Usually your anxiety, yung pagkaka-nervyos mo is your compass. Okay? Kapag merong bagay na kinakabahan ka, merong mga bagay na ina-anxiety ka, ibig sabihin, you should do that one. That's your number 1 sign to do that thing. Kasi andun yung learning. Kasi ibig sabihin nun, yun yung sign na umaalis ka sa comfort zone mo. So kahit gaano ka pa kinakabahan, kahit gaano ka pa nininervyos o ina-anxiety, for example, gusto mong mag-approach ng babae, and hindi mo magawa kasi ina-anxiety ka, that's your sign to actually do the approach. Kasi kung makuha mo man yung number o hindi, maging successful man yung approach or hindi, you will learn something. And because you have the balls, and because you have the spine to actually do it, magi-improve ka. Ulit-ulitin mo lang gawin yung mga bagay na yon, magi-improve yung spine mo,
Mas magiging stable ka, mas magiging matangkad ka. You're going to stand tall kahit na 5'6" ka lang. Yung bayag mo mas bibigat. Magkakaroon ng bigat. Mas lalaki yung bayag mo. Meaning you can try a lot of things. You can execute a lot of things. Kasi usually kaya hindi lang naman nag-execute yung mga lalaki, it's because takot mag-fail. But because you have the balls, you practice taking action without the attachment sa outcome, for me, mag-i-improve yung masculinity mo. So, yun. So, build that foundation first, having the spine and having the balls. And then, for sure, susunod na dyan yung mga external results na makikita mo. Makikita mo sa sarili mo. So, kasi, mas para sa akin mas irerespeto ko yung lalaking merong spine at merong bayag compared sa lalaking maraming pera, maraming babae, kumbaga maraming resulta pero walang spine at walang balls. Usually wala namang ganung lalaki. It's always makikita mo yung result, meron silang ganung resulta kasi meron silang spine at meron silang bayag. So yun lang. Hopefully nakatulong tong video na to. Siguro by every week magre-release ako ng video na na yap lang. Kumbaga, kung ano lang yung maisip ko sabihin. Ito, walang script tong video na to. And hopefully na-enjoy mo tong gantong video. Medyo mahaba, dapat 10 minutes lang to. Ayan. So kung na-enjoy mo tong video na to, like, comment, and subscribe. Comment down below kung gusto nyo pang makarinig ng maraming topics about masculinity. And also, check nyo yung description box kasi meron akong mga links dyan. Usually mga online programs na makakatulong sa akin and also sa channel para mas makatulong pa ako sa maraming tao. So yun lang. And I see you on the next one. Let's go.